ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin
at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hahanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo, Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang poong susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus,
Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang mabubuhay o nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang paggunita kina Marta, Maria, at Lazaro. Itong tatlong magkakapatid na taga Betania. Ang pinagdiriwang lang natin on the same day ay ang kapistahan ni Marta. Pero noong 2021, binago ito ni Pope Francis. Kaya naging kapistahan ni na Marta, Maria, at Lazaro. At alam nating lahat, nakakaunti lang naman yung alam natin at nasusulat sa kasulatan sa Biblia tungkol kay Maria, Marta at Lazaro. Alam natin na ngayon narinig natin yung ebanghelyo, ito na yung papunta na sa pagkabuhay kay Lazaro. Pero paminsan-minsan, kung di man madalas, nagpupunta ang ating Panginoon sa bahay ni na Marta, Maria at Lazaro. At doon nga, pamilyar sa ating lahat, yung ebanghelyo kung saan pumunta si Jesus sa kanilang bahay at busy-busy si Marta habang si Maria naman ay nasa paanan ni Jesus. At ano yung matututuhan natin sa tatlong ito? Tatlong bagay din, tatlong P. Pagtanggap, panalangin, pagkabuhay. Pagtanggap, panalangin, pagkabuhay. Si Marta, yung lagi nating tinatawag na abala. Pero halimbawa o magbuting halimbawa si Marta ng pagtanggap. Dahil unang-una, siya ang tumanggap, siya yung naging busy. Dahil nga tinanggap niya sa kanilang tahanan ang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung tinatawag nating hospitality. Alam nyo ba na noong unang panahon, sa panahon ng mga unang Kristiyano, kahit saan ka galing, as long as ikaw ay Kristiyano at yung may-ari ng bahay ay Kristiyano, kahit hindi kayo magkakilala, talagang required na tanggapin ka. Ganon din yung kultura ng mga Hudyo. Talagang importante sa kanila ang hospitality. At ito yung halimbawa na pinapakita sa atin ni Marta. And kung tatanungin natin yung ating sarili, magandang tanungin at pagnilayan, paano ko ba tinatanggap ang ating kapwa, ang aking kapwa? Ang pagtanggap ay hindi lang naman pagpapakita ng hospitality. Pwede rin namang tanggap mo ang isang tao, pero hindi mo talaga siya tinatanggap sa iyong buhay. Ang ibig kong sabihin ay yung Kristiyanong pagtanggap, merong pagmamahal at merong respeto na pinapakita sa ating kapwa. Kung hindi mo man maisikaso yung iyong kapwa na katulad ng ginagawa ni Marta kay Jesus, at least kung paano niya man lang tinanggap si Jesus ay ma-imbibe natin, matuto tayo na kung paano niya tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, sana ganun din naman tanggapin natin ang ating kapwa. Merong pagmamahal and basically speaking, basic ang ating respeto na pwedeng ibigay natin sa ating kapwa. Sa pagtanggap na yon ni Marta sa ating Panginoon, napakita yung kanyang virtue ng paggawa, pagtatrabaho, pagkilos. Kaya nga tinatawag siya na abalang-abala na Maria. Pero lagi nating tandaan, hindi yung pagiging abala yung kabutihan. Minsan kasi nasusobrahan tayo.
kung ano-ano yung ginagawa natin. Busy tayo sa ating buhay. Pero ang pagiging busy ay hindi yung kabutihang asal, hindi yung pagiging mabuti ang pagiging busy. Hindi porket busy ka, mabuti ka na. Pero pinapaalala din sa atin na ang importante talaga ay alam natin kung ano ang pinaki-importanteng gawin sa buhay natin. At yun yung tinuturo ni Maria. Ano yung ginagawa ni Maria sa paanan ng ating Panginoon? Nakikinig. At sa konteksto natin ngayon, paano tayo makikinig sa Diyos? Mananalangin. Kaya nga si Maria ay halimbawa ng taimtim na panalangin at pagninilay. Dahil malalaman natin yung mga bagay na talagang importante, yung mga bagay na talagang dapat gawin kung tayo ay makikinig sa Diyos, kung tayo ay mananalangin sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, Marta, masyado kang abala sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang pinaka-importante. At ano yung pinaka-importante ng mga sandali ngayon? Ang makinig sa ating Panginoong Hesukristo. At pinapaalala sa atin, malalaman natin kung ano talaga ang mahalagang gawin, kung ginagawa natin, kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin. At ano ang dapat, ang pinakamahalaga, ang makinig sa salita ng Diyos, ang manalangin sa ating Panginoon. At pangatlo, pagkabuhay. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Marta o si Maria ay kausap ng ating Panginoon papunta sa bahay nila. At ano yung nangyari? Dahil nandun nga, namatay na ang kanilang kapatid na si Lazaro. Pero kung pagpapatuloy natin yung pagbasa na to, kung babasahin natin ng tuloy-tuloy, malalaman natin doon na hindi natapos sa pagkamatay ang buhay ni Lazaro dahil siya ay binuhay ng ating Panginoon. At pinapakita dito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pinagmumulan ng buhay. Ang pinagmumulan ng buhay. And therefore, siya nga talaga ang Mesiyas na hinihintay. Siya ang ating buhay at pagkabuhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, matuto tayo sa halimbawa ng tatlong ito, sa paggawa at pagtanggap ni Marta, sa pagninilay at panalangin ni Maria, at sa pagmuling pagkabuhay ni Lazaro. At ang buhay na ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Pero ano yung common sa tatlong ito? Ano yung dapat nating tularan unang-una sa tatlong ito? Mga kapatid, sina Marta, Maria at Lazaro ay mga matalik na kaibigan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sila ay close sa ating Panginoon. Sila ay malapit sa ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng matinding sense of hospitality at pagtanggap si Marta dahil na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Natutong makinig sa salita ng Diyos at manalangin si Maria dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At nabuhay na muli si Lazaro dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sila ay malapit sa ating Panginoong Jesucristo. At nawa, ganun din naman sana tayo. Gugulin natin yung ating oras, ang ating panahon at ating buhay na mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa kapistahang ito ng mga kaibigan ni Jesucristo, ang magkakapatid na Marta, Lazaro at Maria ng Betanya, lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo.
Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at kinhawa sa mga pinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay, naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betanya. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa, panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katakilaan mo.
Usana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.